Isinasalaysay ng pelikula ang huling yugto ng Korean War noong 1953. Noong ika-15 ng Setyembre, lumapag ang mga hukbong Amerikano sa Incheon at nagmarcha pahilaga upang salubungin ang mga puwersa ng United Nations. Libu-libong sasakyang panghimpapawid ng US ang pumasok sa himpapawid ng China patungo sa Yellow River na nagbabanta sa pambansang seguridad ng China habang sumusulong ang mga puwersang Amerikano. Bilang tugon sa kahilingan ng Hilagang Korea, nagpasya ang China na magpadala ng mga hukbo noong ika-25 ng Oktubre. Kaya pumasok ang People's Volunteer Army sa Hilagang Korea upang labanan ng mga puwersang Amerikano sa unang pagkakataon matapos ang bagong pagkakatatag ng China. Noong panahong iyon, medyo mahina pa rin ang China sa usaping militar dahil ang hukbong panghimpapawid nito ay partikular na hindi pa gaanong maunlad at ang militar ay nahaharap din sa kakulangan ng mga bala at kagamitan. Sa kabila ng mga limitasyong ito, sinuportahan ng China ang Hilagang Korea sa paglaban sa paglusob ng US sa pamamagitan ng pagpapadala ng maraming hukbo sa hangganan ng Korea. Gayunpaman, partikular na nakatuon ang pelikula sa labanan malapit sa Kungsong River Bridge. Ito ang magiging huling labanan kung saan ang tagumpay ang magtatakda ng tunay na mananalo laban sa pagsalakay ng mga Amerikano sa Hilagang Korea. Una, ang pelikula ay naganap mula sa pananaw ng mga sundalo habang ang mga hukbong Chino ay maingat na sumusulong patungo sa ilog habang gumagamit ng camouflage upang manatiling hindi napapansin. Isang sundalong nagngangalang Xiao Hu ang nagsalaysay na siya ay kaka-enroll lang sa Chinese People's Army at itinalaga sa pulutong kasama si Liu Hao sa 8th Company. Kasama ang pangunahing puwersa, nagmarcha sila patungo sa Kungsong River habang patuloy na nahaharap sa banta ng mga airstrike mula sa US Air Force. Ang Kungsong River ang naging pinakamalaking balakid na pumipigil sa mga hukbong Chino na makarating sa frontline dahil ang tulay na kanilang itinayo ay paulit-ulit na binobomba ng US Air Force. Hindi posible ang direktang pagtawid sa ilog dahil malalim ang tubig at malakas ang agos. Sa tabi ng ilog, may mga gunner na nakaistasyon upang ipagtanggol ang lugar at protektahan ng mga sundalong responsable sa pagkukumpuni at pagpapanatili ng tulay. Kalaunan, ang mga sundalo ng 8th Company ay patuloy na maingat na sumusulong. Bigla, huminto sila ng may sumipol na nagbabala sa kanila na may lumilipad na reconnaissance aircraft ng kaaway sa itaas. Mabilis na sinubukan ng kanilang babaeng radio operator na makipag-ugnayan sa engineering unit upang makakuha ng update sa kondisyon ng tulay. Di nagtagal, narinig ang tunog ng pambobomba habang ang tulay ay sinasalakay ng husto. Habang nagmamadali ang mga hukbong Chino upang ayusin ang nasirang istruktura, isang gunner lang nagpaputok sa isang B-26 bomber at matagumpay na nabaril ang isa sa mga sasakyang panghimpapawid. Nagdiwang sila nang tuluyang bumagsak ang eroplano, habang ang natitirang mga sasakyang panghimpapawid ay umatras pabalik sa kanilang himpilan. Inutusan sila ng opisyal sa radyo na manatili sa kanilang kinaroroonan dahil gumuho ang tulay pagkatapos ng mga pambobomba. Walang ibang magawa ang mga sundalo kundi huminto at maghintay sa susunod na mga utos mula sa commander. Si Liu Hao, na nahuhumaling sa paggamit ng medalya ng militar, ay pinilit ang commander, si Teniente Gao, na payagan siya at si Xiao Hu na maghanap ng ibang ruta pasulong. Gayunpaman, mariing tumanggi ang teniente, iginiit ang disiplina at mahigpit na pagsunod sa mga utos. Di nagtagal, nilapitan si Gao ng isang sundalo na nagsabi sa kanya na ang kanyang mga hukbo ay dapat makarating sa Kungsong River Bridge bago mag-alas 6 ng umaga. Ang kanilang unit ay nakatakdang tumawid sa huli at dapat tumulong sa mga hukbong inhinyero kung sakaling masira muli ang tulay. Sunod, inutusan ni Gao ang lahat ng kanyang mga squad na tipunin ang kanilang mga gamit at maghanda sa pagkukumpuni ng tulay. Ngunit hindi nagtagal, ang kanilang posisyon ay namataan ng mga puwersa ng US at napailalim sa matinding long-range artillery fire na nagdulot ng karagdagang pinsala sa tulay. Dahil dito, hindi makatanggap ng mga signal ang radio operator mula sa mga hukbong Chino. Inutusan siya ng commander na tumungo sa tulay habang sina Liu at Xiao Hu ay umakyat sa mas mataas na posisyon upang muling maibalik ang komunikasyon. Samantala, ipinagpatuloy ng mga hukbong Chino ang pagkukumpuni ng tulay, ngunit maya-maya ay isang sipo lang nagpahiwatig na may isa pang eroplano ng kaaway na papalapit. Sa pagkakataong ito, tinarget nito ang plantasyon kung saan nakaposisyon ng mga gunner. Sa kabutihang palad, ang mga Katyusha rocket ng hukbong Chino ay tumama ng malalim sa mga posisyon ng Amerika na lumikha ng isang kritikal na paglihis. Sa panahong ito, patuloy na tinutulungan ni Gao at ng kanyang mga hukbo ang engineering unit sa pagkukumpuni ng tulay. Kinontak niya sina Liu Hao at Xiao Hu na nasa tuktok ng burol upang tumulong sa pagsubaybay sa mga reconnaissance plane ng kaaway. Sinabi ng radio operator na maaaring makatawid ang kumpanya sa tulay sa loob ng humigit kumulang 10 minuto dahil halos tapos na ang mga pagkukumpuni ng kahoy sa tulay. Di nagtagal, naayos din ang tulay at nagsimulang tumawid ang mga sundalo, gayunpaman, muling lumitaw ang scout plane sa itaas. Sa isang nakakagulat na twist, nagsimulang magsindi ng apoy ang mga gunner sa paligid ng kanilang posisyon upang makuha ang atensyon ng sasakyang panghimpapawid. Nang makita ito, natigilan si Liu Hao at napagtanto na plano ng mga gunner na isakripisyo ang kanilang sarili upang makipaglaban sa mga sasakyang panghimpapawid ng kaaway, umaasang mabibigyan ng oras ang mga sundalo upang ligtas na makatawid sa tulay.
Kaya't nagmamadali si Liu Hao patungo sa tulay upang tumulong sa pagkukumpuni. Ngunit bago pa siya makarating doon, ilang delayed action bomb ang sumabog sa ilalim ng tubig na sumira sa isang malaking bahagi ng tulay. Ang ilan sa mga sundalong nagboluntaryong magayos ay malubhang nasugatan sa pagsabog, kabilang si Teniente Gao. Sinubukan ng labis na nanlulumong si Liu Hao na tulungan siya, ngunit sinabihan siya ng tenyente na mag-focus sa misyon sa halip na mag-alala tungkol sa kanya. Kahit sa kanyang mga huling sandali, inutusan niya si Liu Hao na tiyaking maayos ang tulay sa tuwing ito ay nasisira, anuman ang kapalit. Sa gitna ng krisis, isang gunner na lamang ang natira at patuloy na lumalaban ng buong tapang. Nagawa niyang tamaan ng sasakyang panghimpapawid, ngunit ilang mas malalaking bomber plane na ang nasa itaas, naghahanda na sirain ang tulay. Hindi natakot si Liu Hao at matatag na nakatayo habang nagaganap ang malakas na pagsabog na lumikha ng isang malaking radius ng pagsabog. Sa ikalawang segment, ang pelikula ay lumipat sa pananaw ng mga pilotong Amerikano na lumilipad para sa pagmamanman at pambobomba sa tulay. Ipinakilala sa atin si Pilot Hill at ang kanyang partner, si Pilot Colin, na katatapos lang sa pagbobomba ng tulay at paghulog ng mga delayed action bomb. Bagamat malayong napag-iwanan ng industriya ng militar ng China, nagulat ang mga pilotong Amerikano sa determinasyon ng hukbong Chino dahil ayaw nilang sumuko sa pagtatayo at pagkukumpuni ng tulay sa ilalim ng matinding pambobomba. Bigla, habang mahinahon silang lumilipad sa himpapawid, isa sa mga anti-aircraft gun ang nagpaputok at inatake ang eroplano ni Colin. Si Colin ay binaril pababa at binawian ng buhay, habang si Hill na nanlulumo ay napilitang lumipad palayo dahil naubusan ng bala ang kanyang eroplano. Di nagtagal, bumalik si Hill sa lugar kasama ang isa pang piloto, si Smith, at nagulat nang makitang naayos na muli ang tulay. Nagalit si Hill at nais niyang maghiganti para sa kanyang namatay na kaibigan, ngunit sinubukan siyang pakalmahin ni Smith. Pagod na sa labanan, inutusan ni Hill ang long-range artillery fire gamit ang mga M155 howitzer unit upang salakayin ng pangunahing hukbong Chino at sirain ang tulay. Sa sumunod na eksena, naglunsad ang air traffic control ng mga pag-atake gamit ang M155 artillery sa tulay at sa mga nakapalibot na lugar. Kinumpirma ni Smith ang pagbagsak ng tulay sa mga nakatataas at naghanda na bumalik sa base. Bigla, bumalik si Hill at ipinaalam kay Smith na mayroon siyang personal na gawain na dapat tapusin. Pagkatapos ay walang ingat na inatake ni Hill ang mga anti-aircraft gunner, pinaputukan ng kanilang mga posisyon ng walang malinaw na target. Gayunpaman, brutal din siyang binaril ng isang sundalong Chino sa panahon ng labanan. Sa madaling salita, si Hill na sugatan ay lumipad pabalik sa base kasama si Smith, ngunit sa kanilang pagbabalik, ang mga Katyusha rocket ng China ay tumama at sumira sa frontline base ng US. Nagalit si Hill matapos makita ang pagkawasak at napagtanto na marami sa kanyang mga kapwa sundalo ay malamang napatay o sugatan. Nagpasya siyang pagbayarin ng mga puwersa ng Chino, kaya kahit na paulit-ulit siyang inutusan na bumalik kagad, tinanggihan niya ang utos at pinatay ang kanyang radyo. Sunod, nakita ni Hill ang mga putok na ibinaril sa kalangitan na parang hinahamon siya sa isang nakamamatay na labanan sa himpapawid. Nakita niya ang mga apoy na umiilaw sa posisyon ng mga gunner ng kalaban na naglantad sa kanilang lokasyon. Nagsimulang umikot si Hill sa battlefield habang ang isa sa mga gunner ay nagpapaputok mula sa kabilang panig. Walang humpay na lumilipad ang mga bala sa pagitan ng dalawang panig habang sila ay nakikibahagi sa isang walang takot na tunggalian. Kahit na tinamaan ng long-range fire, patuloy pa rin si Hill sa pakikipaglaban at nagawang mapatay ang ilang sundalong Chino. Sunod, inakala ni Hill na nanalo na siya at nagulat sa anti-aircraft command na nawasak na ang tulay at mga depensa ng kaaway. Di nagtagal, ang mga nakatagong bomba sa ilalim ng tubig ay na-activate at sumabog, na lubhang nakapinsala sa tulay. Sa kabila nito, mabilis na bumalik ang mga hukbong Chino at muling sinimulang ayusin ang tulay. Pagkatapos nito, nagpadala ang mga Amerikano ng mas malalaking bomber planes upang ipagpatuloy ang pag-atake, at sila ay nadismaya dahil ang tulay ay patuloy na inaayos sa bawat oras na ito ay nawasak. Nasugatan si Hill ng isang bala ngunit determinado siyang magpatuloy sa pakikipaglaban, kaya't umatake siyang muli at pinaputukan ang mga depensa ng Chino. Nagawa niyang tamaan ang mga target, ngunit ang malaking bomber ay nagpakawala na ng mga bomba nito sa ibabaw ng tulay. Sunod, makikita natin ang ikatlong segment ng pelikula na nagaganap mula sa pananaw ng mga anti-aircraft gunner. Sila ay sina Sergeant Zhang at Sergeant Guan na inatasang protektahan ng tulay mula sa mga pag-atake ng eroplano ng Amerika. Habang pinagmamasdan ng mga hukbong Chino na nagkukumpuni ng tulay, nilapitan ni Sergeant Zhang si Sergeant Guan na nagpaalam sa kanya tungkol sa kanilang mga AA guns. Ang mga mabibigat na sandatang ito ay nangangailangan ng maraming sundalo upang magamit at napakahalaga para sa depensa. Gayunpaman, dahil nahuli si Guan na naninigarilyo habang nasa labanan, siya ay ibinaba sa pamumuno at ang kanyang mga hukbo ay pinamumunuan na ngayon ng kanyang subordinate, si Zhang. Kahit na pinamumunuan na ngayon ni Zhang ang unit, nahihirapan pa rin si Guan na tanggapin ang pagbaba sa pamumuno at madalas na kumikilos na parang siya pa rin ang namumuno. Ang mga gunner ay mayroon lamang dalawang mabibigat na sandatang anti-aircraft at kailangan nilang itago ang isa sa mga ito dahil ayaw ni Zhang na matuklasan ng mga sasakyang panghimpapawid ng kaaway ang lokasyon ng kanilang mga armas.
Dahil kung alam ng kaaway ang kanilang mga posisyon, magiging lubhang mapanganib ito at lubos na malilimitahan ang kanilang depensibong paggalaw dahil limitado ang kanilang mga bala. Ang unang mabigat na sandata ay hawak ni Guan sa bukid ng mais at ang pangalawang hindi isiniwalat na mabigat na sandata ay hawak ni Zhang sa nakatagong lugar. Nang umagang iyon, inayos ng kumpanya ng inhinyero ang tulay at inutusan ni Guan ang operator ng signal tower na itaas ang bandila upang payagan ng mga hukbo na makatawid sa tulay. Kasabay nito, 2 bomber plane ang lumitaw sa kalangitan at mabilis na naghanda ang mga anti-aircraft gunner para magpaputok. Ilang sandali pa, ang unang pagsabog ay tumama sa tulay. Sinubukan ng isa sa mga gunner na barilin ang reconnaissance plane, ngunit ang target ay hindi maabot ng kanyang armas. Nainis si Sergeant Guan dahil ang gunner ay hindi makagawa ng mabisang pagbaril, kaya siya mismo ang kumontrol sa armas. Matagumpay niyang nabaril pababa ang isa sa mga reconnaissance aircraft na lumilitaw na eroplano ni Pilot Colin. Ang pangyayaring ito ang naging simula ng kanyang lumalaking sama ng loob sa mga puwersang panghimpapawid ng kaaway at sa digmaan. Habang nagpapaputok si Guan sa pangalawang eroplano, tumanggi si Zhang na i-reload ang mga bala at patuloy na ipinapaalala sa kanya na 28 bala na lang ang natitira. Nang tanungin ni Guan kung bakit hindi niya ni-reload ang mga bala, sumagot si Zhang na hindi siya ang company commander. Kaya pinagalitan siya ni Guan na nagsabing kahit isa lamang siyang sundalo, mas mataas pa rin siya sa maraming sundalo rito. Si Zhang, na naiinis, ay ninakaw ang tobacco powder ni Guan at tumakbo patungo sa nakatagong anti-aircraft gun na matatagpuan sa mga palumpong. Kalaunan, bumalik si Zhang sa unang posisyon ng AA gun, ngunit hiniling ni Guan na bumalik siya at bantayan din ng kanyan upang sabay silang magpaputok sa mga eroplano ng kaaway. Gayunpaman, tumanggi si Zhang at iminungkahi na dapat silang magpalit ng posisyon. Ipinaliwanag pa niya na ang kasalukuyang posisyon ay nakompromiso at masyadong mapanganib para kay Guan na manatili doon. Ngunit ikinatwiran ni Guan na ang lokasyon na ito ay walang sagabal sa paningin at pinapayagan siyang magpaputok ng walang hadlang. Iginiit ni Zhang na hindi dapat maging matigas ang ulo ni Guan at dapat niyang iligtas ang kanyang buhay para sa oras na tumawid ang hukbo sa ilog. Naantig si Guan ngunit tumanggi pa ring umalis at tinanong kung maaari siyang bigyan ni Zhang ng 10 missile na sinang-ayunan naman ng huli. Naging emosyonal, binigyan din ni Zhang si Guan ng sigarilyo at pagkatapos ay umalis upang pamwesto sa pangalawang anti-aircraft gun. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig muli ng mga gwardya ang tunog ng papalapit na mga eroplano ng kaaway. Kaya agad na hinipan ni Zhang ang kanyang sipol at sumugod sa kanyang firing position upang maghanda para sa isa pang pag-atake. Gayunpaman, sa halip na eroplano, ang pag-atake ay nagmula sa long-range artillery ng Amerika na nakatarget sa mga pangunahing hukbo at sa tulay. Tinamaan nito ang ilang sundalo ng mga sumasabog na shockwave at ang pangalawang round ng artillery ay tumama sa tulay na nagdulot ng malubhang pinsala. Walang magawa ang mga gunner dahil ang mga pag-atake ay nagmumula sa mga long-distance artillery unit at isa sa mga bala ang muntik ng sumira sa posisyon ni Zhang. Matapos tumigil ang pag-atake, mabilis na sumulong ang mga hukbong inhinyero ng China upang muling ayusin ang tulay. Nang gabing iyon, may napansin si Zhang na kakaiba at agad na hinipan ang kanyang sipol upang alertohan ng lahat na magbantay. Tama ang kanyang kutob at di nagtagal, nakarinig sila ng isang reconnaissance plane na lumilipad sa itaas. Nagsimulang magpaputok ang eroplano sa posisyon ni Guan at sinubukan ni Guan na gumanti ng putok ngunit hindi tumama ang kanyang mga pagbaril sa eroplano at nagpatuloy siya sa pagpapaputok hanggang sa tuluyang maubos ang kanyang mga bala. Ayaw sumuko, patuloy niyang ginamit ang magagamit na armas upang magpaputok sa eroplano. Ngunit sa kasamaang palad, siya at ang kanyang koponan ay brutal na binaril at napatay ni Pilot Hill. Ilang sandali pa, tumakbo si Zhang patungo sa lokasyon ng unang AA gun para lamang matuklasan na marami sa kanyang mga kasamahan ay patay na, kasama na si Guan. Siya ay labis na nalungkot at dahil sa kaguluhang ito, ang reconnaissance plane ay nakatakas at ligtas na lumipad palayo. Kalaunan, inilibing ni Zhang ang kanyang dating commander habang ang iba pang mga sundalo ay patuloy na nag-aayos ng tulay. Bigla, walang babala, ilang delayed action bomb malapit sa tulay ang nagsimulang sumabog. Di nagtagal, narinig nila ang tunog ng isang eroplano ng kaaway na pabalik at ito pala ay walang iba kundi si Pilot Hill. Mabilis na bumalik si Zhang sa kanyang posisyon kasama ang iba pang mga sundalo at inihanda ang kanyang mga bala nang mapansin din niya ang signal na ipinadala ni Liu Hao. Walang takot, nagpaputok si Zhang ng ilang bala sa kalangitan upang akitin ang eroplano ng kaaway at hamunin ito. Sa halip na magtago, gumawa siya ng isang bagay na mas mapanganib at inutusan ng kanyang mga sundalo na magpaputok sa paligid ng kanilang posisyon upang akitin ang eroplano patungo sa kanila. Mula sa malayo, napansin nito ni Liu Hao at napagtanto na ang mga gunner ay nagpaplano na isakripisyo ang kanilang sarili upang protektahan ng iba pang mga sundalo. Di nagtagal, lumitaw ang eroplano ng kaaway at sinimulang salakayin si Zhang at ang kanyang mga hukbo. Marami sa kanyang mga sundalo ang namatay at ilan lamang ang natira, ngunit patuloy silang lumaban ng walang takot at nakipagpalitan ng malalakas na putok sa eroplano ng kaaway. Kalaunan, lahat ng kanyang mga sundalo ay namatay, ngunit patuloy na nagpaputok si Zhang hanggang sa tuluyang maubos ang kanyang mga bala.
Nagawa niyang tamaan ng eroplano, ngunit naghulog pa rin ng mga bomba ang eroplano bago lumipad palayo sa paniniwalang natalo na nito ang mga gunner. Matapos ang malaking pagsabog, buhay pa rin si Zhang ngunit nasa kritikal na kondisyon dahil nawalan siya ng isa sa kanyang mga kamay at isang paa. Muling nawasak ang tulay dahil sa bombang na-activate sa tubig na labis niyang ikinadismaya. Sa kabila ng lahat, ayaw pa ring sumuko ni Zhang at ginamot ang kanyang mga sugat bago naghanap ng bala. Pilit siyang lumapit sa kanyang AA gun at sinunog muli ang paligid upang ipakita ang kanyang posisyon. Sa unang pagkakataon, gamit ang hindi kumpletong mga bahagi ng katawan, ginamit niya ng mag-isa ang AA gun kahit nakaraniwan itong nangangailangan ng maraming tao. Ginamit niya ang kanyang kanang paa upang paikutin ang baril, ang kanyang kanang kamay upang ituon ang dulo ng baril, at isang piraso ng kahoy upang hilahin ang gatilyo. Gamit ang kanyang huling lakas, pinaputukan ni Zhang ang sasakyang panghimpapawid ng kaaway at sa huli ay nagawa niyang pabagsakin si Pilot Hill at wakasan ang kanyang buhay. Pagkatapos ay sinubukan niyang hipan ang kanyang sipol upang bigyan ng babala ang mga hukbo, ngunit masyado siyang mahina para gawin ito. Pinanood niya ang pagguhumuli ng tulay at nawalan ng malay. Sunod, makikita natin ang huling segment ng pelikula mula sa pananaw ng tulay pagkatapos itong muling bombahin. Isa sa mga taong nakaligtas sa pambobomba ay si Liu Hao, na malubhang nasunog at may mga sugat sa magkabilang mata. Nakita rin natin ang katawan ni Zhang, patay na at nakatayo sa sunog na estado habang may hawak pa ring isang piraso ng kahoy. Ang tulay ay nawasak at hindi na magagamit at tila tapos na ang lahat para sa mga hukbong Tsino. Sa isang nakakagulat na twist, lumitaw sa tulay ang ilang sundalo na buhay pa at sinimulan itong ayusin muli. Ilang sandali pa ang lumipas, inutusan si Pilot Smith na bumalik at suriin ang tulay para sa anumang aktibidad. Iniulat niya na binomba nila ang tulay kalahating oras pa lamang ang nakalipas, kaya naniniwala siyang walang dapat na aktibidad doon. Gayunpaman, inutusan siya ng kanyang mga nakatataas na bumalik muli dahil may nakita silang paggalaw malapit sa tulay. Di nagtagal, bumalik si Pilot Smith sa lugar at natigilan nang makitang muling inaayos ang tulay. Namangha siya sa determinasyon ng mga sundalo at agad na hiniling sa kanyang pangkat na magpadala ng bomber support. Sa ibaba, nasaksihan niya ang pagbuo ng isang tulay na gawa ng tao at humanga sa husay at pagkamakabayan ng mga hukbong Tsino. Itinataas ng mga Tsino ang mga tabla ng tulay sa kanilang mga balikat na nagpapahintulot sa mga natitirang sundalo na makatawid ng ligtas. Nang marinig ito, nataranta ang mga puwersang Amerikano na pagtanto na kung makakatawid ang mga Tsino, wala nang paraan para mapigilan sila. Sa huling eksena, nagulat si Pilot Smith sa American Command tungkol sa sitwasyon. Nagpadala ang mga Amerikano ng maraming bomber upang sirain ang tulay. Bumagsak ang mga bomba sa paligid ng tulay, ngunit nanatiling walang takot ang mga sundalong Tsino. Patuloy nilang inaalalayan at inaayos ang tulay gamit ang kanilang mga katawan at pagsisikap, kahit na may mga bomba na mapanganib na sumasabog malapit sa kanila. Sa huli, matagumpay na natawid ng lahat ng hukbo ang tulay at narating ang frontline ayon sa plano. Nagtapos ang pelikula sa isang footage mula sa totoong buhay ng mga veteranong Tsino na matapang na lumahok sa labanan na nagpapakita ng kanilang katatagan at dedikasyon sa panahon ng tunggalian. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.